Magandang araw po sa inyo. Buongiorno. Hello. Nandito pa rin po tayo sa Paris, France. Habang tayo nagbabakasyon, siyempre di natin matiis mga kababayan. Ang lupit po ng mga balita sa Pilipinas. Talaga nga namang sabi nga nila, ang ghost month ba tong August? Pero hindi pala ghost month, ito pala ghost project. Di ba? Naku naman, pambihira nga naman sa bayan natin talaga. Kakaiba rin. At ang dami ho nating nalaman. Ito'y sistematikong korupsyon na nagaganap sa ating bayan. At alam nyo mga kababayan, nung pinanonood ko talaga habang ako'y nagkakape ng double shot na espresso dito sa Paris, France, pinapanood natin yung mga video, yung kay Marcoleta, tapos yung kay Lacson, yung mga sinasabi, yung mga pagdinig do sa hearing. Alam nyo mga kababayan, ang unang reaction ko talaga ay ganito na ba talaga ang Pilipinas? Wala na ba talaga tayong pag-asa? Bakit yung korupsyon ay tila parang may basbas mula sa gobyerno? At ang nakakainis pa dito mga kababayan, yung malupit na sagot ni Marcos. I'm angry. Sinong niloko mo? Gago! Wala kaming pakialam sa emosyon mo. Ayoko talaga magmura pero napapamura ako Nung nakita ko yung reaction ni Marcos tungkol doon sa mga pagdinig, pati doon sa lintik na ghost project, ang sagot niya, I'm angry. What the Gago! Munti ako na talagang mamura Sabi ko, what the... Wala kaming pakialam kung galit ka. Wala kaming pakialam. Gago! Ang kailangan namin ay konkretong gagawin mo. Wala kaming pakialam sa emosyon mo. Kasi kung emosyon mo, sasabihin mo lang, galit ako. Abi, galit din ako Anong gagawin natin? Pare-paro tayong galit. Gago! Di sana mag-vlogger ka na lang. Sa bagay, vlogger. Gago! Vlogger ka naman. Kasi kung yung galit lang, kami lang ang may karapatang magsisisigaw at magagalit. Ikaw, dapat kang kumilos. Yan ang trabaho mo bilang Pangulo ng Pilipinas. Hindi, galit ako. Anong pakialam namin sa galit mo? Hindi yan ang kailangan namin. Ang kailangan namin, gumalaw ka, kasuhan mo yung dapat. Kasi, alam mo, ito nakakapagtaka, mga kababayan. Galit-galitan tong presidente na to. Sa totoo lang, mga tauhan naman niya yan. 'Di ba? Ano ba nangyayari diyan? Una, ganito yan para lang ma-explain natin. At kaya nga si VP Sara Duterte binuking si Marcos. Naku po, antayin ninyo tungkol dito sa flood control project yung reaction ni VP Sara Duterte. Kasi ganito yan. Yung budget nagsisimula yan sa DBM, 'di ba? Sa madaling salita sa executive. So ibig sabihin niya, DBM yung departamentong ng nagmamanage ng ating budget. Yan po ay nasa ilalim ni Marcos. So mag-uusap-usap sila. Ito budget, bla 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 bla. Tapos pag-uusapan niya sa Senado, pag-uusapan niya sa Kamara, tapos pagsasamahin sa BICAM, tapos yung small committee na tinatawag hanggang didesisyonan, di ba? Tapos magkakaroon ng allotment doon sa mga distrito. Yung mga lintik na mga animal na humingi ng budget para sa kanilang lugar, yung mga congressman, mga putang ina ninyong mga congressman kayo na patuloy kayong humuhut-hut ng pera ng taong bayan at humihingi kayo ng pera, di ba? Hindi pera, proyekto. Tapos doon na kayo kumakat kung sa proyekto. Yeah? Pero ang tanong, saan ba nanggagaling yung pera? Ang pera ba ay nanggagaling sa Kamara? Hindi. Ang pera ba na tax ng taong bayan ay nagbabayad ba tayo sa Kamara? Hindi. Tayo po'y nagbabayad sa gobyerno, sa eksekutibo. Ibig sabihin, sa eksekutibo tayo nagbabayad ng tax natin sa BIR. Tapos yung BIR, yung budget natin, aalagaan niya ng DBM. Tapos yung DBM nag-allocate. Tapos eventually nagpapatubad ng mga proyekto ay ang DPWH. So sa madaling salita, ang talaga may hawak ng pera ay nasa executive. Tapos sasabihin mo, galit ako. Anong galit? Sandali, kanino ka gagalit? Galit ako. Kanino ka nagagalit? Sige nga. Pakipaliwanag nga sa amin, kanino ka nagagalit?
Wala kaming pakialam yung galit ako. Anong pakialam namin dyan? Kanino ka nagagalit? Puro tauhan mo rin na nagdidesisyon kung saan mapupunta yung pera na yun. Sabihin na natin inimpluwensya ng mga lintik ng mga congressman. Okay, fine. Meron silang partisipasyon dyan or else iipitin yung budget. Pero why yung mga tauhan mo pumapayag na magkaroon ng porsyento itong mga congressman? Sabi nga, it takes two to tango. Alam nyo yung kasabihan na yun, di ba? Yung halimbawa, kung nga rin nangangalunya ka, lalaki ka, nangangalunya ka, may asawa ka. Tapos nung nabuking ka ng asawa mo, ang sagot mo, kasi siya inakit niya ako Yeah? Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng ang sagot mo, hindi, inakit niya ako. Kumending-kending siya dyan, tapos nagsuot ng maikling shorts. Tapos tumuwad, na may pinulot bigla, may tumuwad. Ayun, biglang napaano na ako, Hindi pwedeng ganun. Sasabihin mo turo-turo, it takes two to tango. Ibig sabihin, hindi pwede yung babae lang ng akit. Pumatol ka. Pinabayaan mo. Pumasok ka sa eksena. Pinasok mo yung kuweba. Di ba? Ito hindi ito bastos Sinasabi ko lang hindi pwedeng nakikipagtali kang mag-isa. Siyempre laging dalawa yan. Di ba? So ano ibig ko sabihin? Parang ganun din po pagdating sa proyekto. Hindi pwedeng nakikipagtalik lang yung kamera. Sila lang ang may kagawan. Hindi naman pwedeng ang may kagagawan lang din DPWH. Pareho yan. Nagkukuntsabahan yan. Di ba? Camera, DPWH, yung project, nagkukuntsabahan sila. Pati yung contractor, nagkukuntsabahan sila. Hindi pwedeng sisihin mo lang sa iisa yan. Threesome pa nga yan Kasama dyan yung contractor DPWH, contractor, at yung congressman. Di ba? So sama-sama yan. Hindi gagalaw yan nang walang kuntsabahan sa isa't isa. Siyempre, sino mag-a-approve ng project? Sinong maglalagay ng budget doon? Baka nga kasama pa yung hindi natin alam, yung iba pang mga nasa gobyerno na humahawak ng pera ng taong bayan, baka kasama pa yun dyan. Hindi pwedeng, wala lang yan. Ano ito? Bigla na lang, bigla dumating na pera, tapos biglang binulsa na. Hindi ganun yun. Meron niyang way of doing it. Kaya yung sasabihin mong galit ka na. Anong kalokohan yan? Panoorin natin to kasi bago natin i-discuss yung ni Pangulong Duterte. Pangulong Duterte na. Si VP Sara Duterte, di ba? Bago natin panoorin muna natin itong reaction ni pangalan nito, ni Marcos. Hindi na nakapagtimpi si Pangulong Bongbong Marcos ng wala ni isang semento sa pinagawa umanong concrete river wall sa Baliwag, Bulacan. Higit 55 million pesos daw ang inilaan para sa proyektong yan. Tingin ng Pangulo, balinaw na isa itong economic sabotage. Narito ang Express Report ni Hannibal Talete. Alam mo itong Pangulo na ito na puro daldal, economic sabotage yan. Galaw din. Hindi pwedeng puro daldal, galaw din. 55.7 million pesos. Hindi na ito campaign, hindi na ito eleksyon, nakaupo ka na. You have the power to do it. Huwag kang puro daldal. Ganyan umano kalaki ang inilaang budget sa pinapagawang concrete river wall sa Barangay Pierre sa Baliwag, Bulacan. Pero nang personal na inspeksyonin ni Pangulong Bongbong Marcos kanina, wala namang itinayong proyekto sa ulat na natanggap ng palasyo mula sa sumbong sa Pangulo. Itong Hunyo pa raw nang makumpleto at babayaran ng buo ang nasabing flood control project. Pero ni katiting na semento o hollow block, walang tumambad sa inspeksyon ni PBBM. Bagay na hindi lang daw niya ikinadismaya kundi ikinagalit pa. I'm getting very angry. This is what's happening here. Dahil paano naman? Pero wala. Nakakairita yung arte nitong parang wala kang pakialam dyan. Galaw-galaw ka, kasuhan mo, tanggalin mo yung mga taong involved. Para kang batang umiiyak dyan. 220 meters, 55 million. Alam mo yung batang nagwa-wine? Yung batang pinalo? Parang ganun. Pakialam namin dyan. Gumalaw ka. Kasuhan mo. Sisantihin mo. Diba? Hindi yung parang ang datata, hindi maintindihan. Completed ang record ng Public Works.
Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Tapos yung mga iba namang mga tao nagpapaniwala kagad sa arte. Sa pag-iinarte ito eh. At totoo lang, acting lang to. O, tapos mamaya party-party na sila uli. Sa Malacanang. Di ba, saya-saya na nila sa Malacanang. Pero dito, Wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit Sabi ko ng Pangulo, isa umano itong pananabutahe sa ekonomiya. So immediately, that's a falsification. o alam mo palang economic sabotage yan eh. Bakit di mo kasuhan? Pangalanan mo. Ano ba? Kasuhan mo, pangalanan mo tulad ng ginawa ni Pangulong Duterte noon, di ba? Pinangalanan niya, nilipat niya yung mga district director ng mga DPWH, pinag-aalis niya yung palipat-lipat. O. Pangalanan mo, wag kang puro para kang nangangampanya eh. So that's already very big violation. Yung utang ng gobyerno ng Pilipinas, ng Republika, ay mababawasan kung naging maayos lahat itong kasi ngayon babalik. Parang hindi siya yung nakaupo, sino sinisisi nito? Yung pangbango yung mga utang, mababawasan talaga yan kung Sino ba nangungutang? Sino ba presidente? Ikaw ba presidente? Nakalimutan mo na ba na ikaw ang presidente? Ano to, amnesia? Nakalimutan mo ikaw ang presidente ng Pilipinas at puro ka na lang pangsisisi? Hindi ka gumalaw? Nasa iyo ang kapangyarihan. Nasa iyo ang lahat ng masasabi nating tool. Like, mandyan ang pwede mong pakasuhan. Di ba? Pero, natatay ako. Parang ganun eh. Saan natin ngayon to? Saan napunta yung pera? Ewan ko sa'yo. Kakasuhan natin sila. Oy, sus, puro daldal. Ang tagal na niyan. Ang dami mo ni siya sabi dyan. Ang tagal na niyan. Ba't di mo na lang gawin? Hindi yung puro ka-interview, nagalit ka. Ito namang mga media, utu-utu din. Sabi pa ng Pangulo, hindi raw nila makita ang kontrata ng mismong proyekto. Posibleng pinaghati-hati umano ito sa iba't ibang subcontractors, kaya hindi matagpuan ang mga record tungkol dito. May isa rin daw ginagawang proyekto sa tabi ng Ghost Project, pero tila hindi pa rin matapos-tapos. Parang nagtuturuan ngayon yung dalawang kontratista. Parang ikaw, nagtuturuan. Di ba? Tinuturo mo sino may kasalanan, yung kontratista ba? Hindi. First of all, the money of the Filipino people ay wala dun sa kontratista. Sisi kayo ng sisi dun sa kontratista. Okay, sige. I don't have problems. Tama yun, pinangalanan mo yung mga kontratista. Okay yun. Sige. Pero, again, sino ang nag-a-approve sa mga kontratista? Sino ang nagbibigay ng proyekto doon sa mga kontratista? If you're saying, palpak itong mga kontratista na to, sino ho ba ang nag-a-approve niyan? Ako? Tayong taong bayan? Sino? Di ba? Yung departamento mo din? Yun ang kadil nila eh. Yung mga kontratista sinasabi niya, ang kadil nun, itong DPWH. So, ano to? Tanga-tangahan lang? Ano to? Walang alam? Di ba dapat ang kasama mo nga dapat dyan, DBM. Dapat kasama mo nga dyan, yung sekretary mo. O, ano nangyari dito? Ikaw ang in charge dito Bakit ito ganito? Dapat ganun. O, asan yung district, director ng area na to? O, ikaw, bakit ganito to? Bakit mo inaproban to? Hindi yung galit na ako. Anong pakialam namin sa galit mo? Diba? Hindi babalik ang pera sa taong bayan dahil sa galit mo. Walang mangyayari sa pera ng taong bayan dahil galit ka. Kailangan mo ay kumilos ka. At sinasabing hindi maituloy ito hanggat magawa ito. So, nakikiusap. Ewan ko, basta meron daw silang usapan na itutuloy ngayon. Wala talagang kwento itong presidente. Ito, ewan ko, meron silang usapan na Eto na lang halimbawa, di ba? Yung kay Pangulong Duterte, pagka hindi, ito again, it's not because I'm a Duterte supporter. Alam mo, kaya din, ang taong bayan gusto si Pangulong Duterte dahil yung kanyang klase ng di ba?
Pag may sinabi siya, ito, ayusin nyo ito o bukas lahat kayo walang lisensya. Di ba? Ginanon niya yung yung mga internet. So bumilis yung internet. Yung sa airport, may nahuli, ayaw nyong tigas ng ulo nyo, tanggal kayong lahat. As in, kaya mo yun eh. Kapangyarihan mo yun bilang Pangulo. Ikaw parang, eto kasi, tuturuan itong mga animal na ito. Pakialam namin. Hindi namin kailangan ng tao na sisisihin lang na sisisihin ibang tao. Gumalaw ka, kumilos ka. Ganito, kung titignan ninyo yan, nabot na tayo ng tag-ulan. Kung titignan ninyo, kung abutin ng bahayan, daglag ka agad yung pader na yan. Hindi tatagal yan. So, substandard pa rin. Tiniyak ng Pangulo na mananagot ang mga kontratista ng ganitong ghost project. Alam mo, kasi baka sabihin naman na bigyan mo muna kasi ng chance sa banat bay. Masyado ka namang kasi ang tagal na po. Ang tagal na po. 3 taon na, mag-4 na taon na. Napaka-obvious naman na ginagawa ito para dun sa susunod na i-appoint o i-anoint niya na tatakbong presidente. This is all about politics. Ngayon na lang kumikilos yan kasi alam niyang lame duck na siya. Dahil alam niya, olat sila nung nakaraang eleksyon, kaya na siya kumikilos ngayon. Diba? Para nga siya, pakinggan niyo yung sagot ni VP Sara Duterte sa mga diskarte ni Marcos na ganito. Kawawa raw ang mga residente malapit sa lugar dahil sila ang babahain. Sa kanya namang vlog, sinabi ng Pangulo na napa-blacklist na ang Sims Construction Trading na nasa likod ng proyekto at kakasuhan din daw ang nasabing kumpanya. Suspindihin at kakasuhan naman ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Acts and Falsification of Public Documents ang mga opisyal na nakipagsabuatan para mabayaran ang hindi naman ginawang proyekto sa Bulacan. Nagbabalita mula. Alam mo, mga kababae, baka sabihin ng iba dyan kita mo na kakasuhan. Oo, we all know na ganyan si Marcos. Daldal lang ng daldal. Yan nga yung problema 'di ba? Yan hindi dahil tayo ay pessimistic na parang negative naman masyado tayo, ganyan, hindi natin bigyan ng tsansa yung Pangulo. Hindi sa ganon. Okay? Mahigit kasi, isipin nyo ito Noong una, binabati ko siya. Sabi niyo, wala pang 100 araw nag-100 araw na. Sabi, wala pa 1 taon Nag-1 taon na. Wala pang 2 taon Nag-2 taon na. Wala pang 3 taon Pangilang taon na gusto nyo? Matapos siya? Tsaka tayo mag-antay ng resulta? Kaya hindi mo masisisi ang taong bayan. Ganito ang reaksyon sa mga walang kwentang lengguwahe o emosyonal na salita ni Marcos. Kasi pasong-pasong na kami sa ganyang klaseng binibitawan ni Marcos na lagi na lang sasabihin niya, ganito gagawin natin, ganito gagawin. Pakialam namin, paulit-ulit mo na sinabi yan. Gawin mo na lang. Huwag ka ng maraming daldal. Ang dami mo pang daldal. Magtrabaho ka na lang, gawin mo na lang, kasuhan mo na lang, taba ipakita mo, tinanggal mo itong mga pangalan na ito, eto yung mga may kagagawan, wala na sila sa pwesto, eto kaso nila, eto ginawa nila, sisiguraduhin namin na dire-diretso ito, eto na yung kaso. Hindi yung, hindi, kakasuhan natin yan. Hindi, natin yan. Tapos ang bagal mong kumilos sa madaling salita. Ang bagal mong kumilos. Di ba? Ay, ito, pakinggan ninyo itong sagot ni VP Sara Duterte. Dito, tila binuking niya yung klase, yung estilo ni Marcos na ginagawa. Pati itong si La Romualdez at saka si Zaldico. Ito panoorin nyo itong video na to. Tayo po mismo kumuha nito. At ito yung dito nagalit yung NPA dito sa Paris, yung tanso. Hindi ko na lang siya kasi kung maalala nyo, nag-live ako, di ba? Kaya sabi ko sa inyo, ba't nagkaaway-away yung mga DDS dito minsan Kasi meron talaga mga bibida-bida, epal-epal, hanggang nakita ko nga, naglabas na ng statement si Atty. Vic pagdating sa maisog. Kasi ang dami nagkiklaim na maisog.
yung kupal na taga dito sa Paris na sinabihan ba naman ako na sabi niya wag mo angkinin si VP Sara Duterte, amin na yan dito sa Paris, ibigay mo na sa amin yan, wag kang epal. Sabi ko, epal? Kaya nga tayo nag-i-interview para magkaroon ng content ang SMNI. Si SMNI nga unang naglabas niyan. Ha? Iyan po ay inutos sa atin bilang trabahante rin ng SMNI. Nilabas po yan sa buong Europa, sa probinsya, lahat po yan nilabas. Tapos sasabihin mo, wag ka ng epal banat ba? Gunggong ka pala, ayaw mo lang siguro marinig yung sasabihin ni VP Sara Duterte at saka nung tinanong natin sa mga organizer, hindi naman pala siya organize. Nag-feeling security guard siya. Nagagaganong-ganon siya. Parang tanga lang ang putang inan to. Sabi ko, wala ka talagang ewan ko, kulang ka siguro sa aruga. Nagmamagaling talaga siya. Gaganong-ganon siya. Alam mo yun, tas bubuntot-buntot siya kay VP Sara Duterte, may sarili naman security si VP Sara Duterte, hindi nga siya parte ng organisasyon dito na kino-ordinate ni VP Sara Duterte. At kayo namang taga Paris, dapat kilala nyo kung sino talaga mga membro ninyo. Akin payo ko lang ho ito, ha. Hindi ko po kayo inaaway, ha, kasi mahal ko mga taga Paris. Una-una, nandito si Ann Harot, di ba? Alam naman natin, yan ang masigasig nating banateras yan dito sa at marami hong mga banateros dito sa Paris, di ba? Ako, alamin nyo, kilalanin ninyo yung mga membro ninyo. Tapos, talagang bigyan nyo siguro ng magandang damit na eto, nagdi-distinguish ko sino yung talagang organizer. Tapos wag niyong ipamimigay yung damit na yun. Dapat sa inyo lang organizer yon. O di kaya mag-ID kayo. Hindi, ito payo ko sa lahat po ng mga organisasyon sa iba't ibang bansa. Maglagay kayo ng ID ninyo. Kasi marami dyan nagkiklaim ng kung ano-ano. Kaya tuloy nag-aaway-away minsan. Kasi ang daming claim. Maisog sila dito Duterte. Ganito, ang daming ganun Magano kayo. Katulad niyan, ang suot-suot niya, maisog siya na t-shirt. Di ba? So, feeling tuloy nung iba, maisog siya. Sigurado ako, hindi lang naman akong isipin mo kung ako nga, binastos niya Di ba? Ano pa kaya yung iba na sigurado ako, mas magpa-power trip siya. Hindi, ako, wala namang problema sa akin yun. Sa matter of fact, pagkatapos kong interview si VP Sara Duterte, sumibat na kagad ako. Hindi kasi ako epal, yung katulad niya. Hindi ko ugali yun. Sa totoo lang hindi ko po ugali yung magbibida-bida kahit sa mga Duterte. Ako po, eto personal, alam nyo naman siguro, nakakausap natin si Pangulong Duterte, si VP Sara, nakakausap din naman natin. Di ba? Mas maano lang nga tayo kay Pangulong Duterte, pero hindi ko tayong bibida-bida, yung epal-epal, yung akala mo ikaw na may-ari doon sa tao. Ganun. Ganun yung kanyang yung asta. Yung akala mo siya kanya si VP Sara Duterte. Kaya after hindi ako honestly, kung ako nga tatanungin, hindi na ako pupunta dun Ayoko nga pumunta kasi hindi talaga ako mahilig sa mga ganun-ganun. Honestly kaya lang, may trabaho po kasi ako Kailangan ko itanong ito para sa SMNI. So nagpunta ako dun, nagantay ako dun, nagtanong ako, umalis na ako. Magsila na, magbida-bida. Hindi, totoo lang. Bakit? Hindi nyo kakaangat sa buhay yung pagbida-bida. Hindi, totoo lang, biro. Hindi kayo aangat sa buhay. Forever kayo magiging ganyan. Kung gusto mo umangat sa buhay, yung be humble, maging simple ka lang. Sabi nga, the first will be the last and the last will be the first. Relax ka lang. Alam mo, may tawag dyan Marta syndrome. Kilala niyo si Mary at si Marta. Nung pumasok ang Panginoong Yesus doon sa isang bahay ni Lazarus. Tapos nandun si Mary at si Marta. Si Mary, nakikinig lang. Nakikinig lang siya talagang. She was so amazed on the Lord Jesus Christ's words and story. Si Marta, busy-busy yan. Ito. Pinunan ng Panginoon yun, sabi niya, di ba? Marta, mukha ka ng bruha, sabi. Hindi, wala yun. Joke yun sa... Hindi, totoo, di ba? Kasi,
Minsan kasi yung bida-bida, ano yun eh. May Martha syndrome yun eh. Ano ibig ko sabihin? Relax lang. Chill. Yeah? Chill. Pare-parehong supporter. Alam mo, si VP Sara Duterte, magpapapicture yan. Kasi akala niya, hindi na magpapapicture. Kasi daw, parang na ano na yung buong interview. Ay, sorry. Sa totoo lang, si VP Sara Duterte, napakadaling lapitan yan. Magpapapicture yan at magpapapicture. Huwag kang mag-epal, huwag kang magbida-bida dahil wala namang kakahatnan niyang pagbibida-bida mo at may iwan ka pa rin dito, trabahante. Diba? Hindi ko siya nilalait ang trabaho mo, pero dahil sa pagiging ganyan mo, kaya hindi ka umangat sa buhay. Kasi wala kang relationship power. Tandaan mo, yan ang tinatawag na EQ, emotional quotient. Kailangan mo ng good relationship power, hindi yung bida-bida. O, tuloy na natin ha. Ito yung interview ko na ito. Pero wala ho siya dito ha. Hindi siya nakikita dito kasi nandito siya sa kaliwa ko. So hindi siya kita dito sa video na to ha. So wag yung hula-hulaan ako sino dyan. Dito siya. Basta ang itsura niya mukha siyang bakulaw na may nakaitim. Pag nakita nyo na lang sa video, bahala na kayo. Na feeling security pero hindi naman siya security. Ito. Ang Banateros po sa SMNI. Ma'am, may... Hindi po yan ha. Wala po dyan sa mga nasa likod ni VP Sara Duterte ha. Lilinawin ko lang po. We have your reaction po doon sa naging hakbang ni Marcos Jr. to investigate contractors on the flood control project. Sa tingin nyo ma'am, mas dapat imbestigahan at panagutin ang mga kongresista na involved sa anomalous project kaysa sa mga contractors? Well, lahat sila dapat. Hirap na hirap akong basahin yun, tas di mo na-appreciate, animal ka. No, hindi lang yung mga contractors dahil yung mga contractors ay mga tauhan din sila ng mga members of the House of Representatives. Kung maalala ninyo, meron akong ginawa na interview noon kung bakit ako umalis sa Department of Education. Binagyat ko doon na 2 tao lang ang nagde-decide sa budget ng Pilipinas. Yun ay si Martin Romualdez at si Zaldico. At yung mga kasamahan nila o mga grupo nila, kasama din nila yon sa paghati-hati noong budget na. Grabe, no? Diba? Ito, ang tagal na sinasabi ni VP Sara Duterte. Ito, hindi kayo nakikinig yung mga senador natin. Minsan medyo din eh. Ang tagal niya na sinasabi, 2 lang naman. 2 lang naman yan. Si Romualdez at si Zaldico. Siya lang, di ba? Hinahanap nyo pa yung small committee, hinahanap nyo pa kung sino pa. 2 lang yan, si Romualdez at saka si Zaldico, according to VP Sara Duterte. Tapos, yung ibang mga kongresista, hati-hati na sila. Paano niya nalaman? Pakinggan ninyo. Pilipinas. Dahil nakita namin yon sa Department of Education, nabanggit namin yon kay BBM na ganun ang ginawa. Pero nakita niya, doon pala sa Department of Education na dati siyang secretary, doon pa lang kumakatkong na tong mga animal na ito. At nabanggit niya kay Marcos ito. Nabanggit niya ito kay Marcos. Ito yung binuking niya na si Marcos eh. Sandali, flood control project ka dyan. Binanggit ko na sa iyo ito noon na kumakatkong itong mga lintik na ito. Ano ginawa mo? Wala, nganga ka. Dito, pinatutunayan na pakitang tao lang si Marcos. Di ba? Ang linaw-linaw dito, pakitang tao lang si Marcos. Bakit? Nangyari na to noon. Sinasabi mismo ng isang sekretary niya na si VP Sara Duterte, di ba? Kumakatkong sila sa amin, sinabi ko sa iyo to noon. Anong ginawa mo? noon ay wala siyang reaction. Tapos wala siyang reaction. Nga, ibig sabihin. Diba? Nga ka lang. Tapos ngayon, galit ako. Gago! Dati nga wala kay reaction eh. Nga ka eh. Ngayon, galit na ako. Gago! bigla ngayon, meron na siyang reaction. Paniwala ko,
ginagawa nila yan para lang sabihin sa susunod na baha na, tingnan nyo, may ginawa naman kami. Oh. Pinaghahandaan niya lang yung excuse niya para sa susunod na baha. Malinaw na sinabi ni VP Sara Duterte, no? Sa madaling salita, yung mga pautot ni Marcos ngayon ay pinaghahandaan lang daw niya yung, kasi siyempre hindi na maiwasan, uulan, babagyo, babaha. So ngayon pag naisip ng tao, bumaha. Sino sisisihin? Nagalit nga ang presidente dyan dahil sa flood control project. Shit! Akala ko noong una pinagmamalaki mo yan. Ngayon, ikaw nagalit. Di ba? Hindi. Isipin nyo yun, ha? Ang galing ng, ewan ko kung sino yung PR guy behind Marcos. Kasi, from palpak na flood control project na pinagmalaki niya noon, bigla niyang inikot niya, ni-reverse psychology niya yung mga tao at sinasabi niyang, mahiya naman kayong may mga kasalanan dito sa flood control. Kayo, itong mga contractor na ito, mahiya kayo ha. Sabi ko nga sa inyo isang katarantaduhan, nasisihin mo ang contractor, yung private. Bakit? Hindi naman yan ma-aproban nang hindi ina-aproban ng DPWH na sarili mong mga tauhan. At hindi magtataka ka bakit napunta dun sa mga distrito na yun. Nasa Congress yan, nasa House yan. Sila ang humihingi ng mga proyekto na yun. At sino boss doon? Pinsan mo. At nasa sarili mong yan, nasa sarili mong kumandyan. Di ba naalala ninyo? Sabi ni Tiangco, the day na magbobotohan na kung sino ang magiging speaker for the 20th Congress, everyone is waiting for the call of the president. Kung iboboto ba nila si Romualdez uli o papalitan na since natalo yung mga bata ni Marcos. Sabi ni Tiangco? There were no calls coming from Malacanang. Meaning, hinayaan mo na maupo uli yung pinsan mo. Sa madaling salita, meron ka talagang kapangyarihan. Hindi lang sa DPWH, pati sa House of Representatives. So, ibig sabihin, nasa kamay mo lahat ang solusyon. Kaya wala kang karapatang magalit-galit lang dyan. Isa kang, ako nagagalit na sa'yo ha. Galit na ako. Gago! Ikaw may kasalanan nito, nagtuturo ka sa iba? Hindi, totoo naman Bakit nagkaganito? Siya may kasalanan nito, nagtuturo-turo siya sa ibang tao? Anong kalokohan yan? Di ba? Kaya tama si BP Sara. Tama siya at binuking niya dito. Dati, nilapitan ko na yan Nilapitan ko na yan at sinabi ko sa kanya itong mga kongresista kumakatkong. Ano sagot niya? Coke nga dyan. I mean soft drinks Coke Zero nga dyan. Coke Zero. Wala kang sinabi. Tapos ngayon galit-galitan ka. Di ba? Anong pautot yan? Di ba? Kung talagang seryoso ka noong pa lang, pinagtuturo mo na itong mga animal na to. Tinanggal mo na sa mga posisyon. Nasa kamay mo yan. Pero hindi mo ginagawa. Bakit? Mahina kang nilalang. Gago! Takot ka sa sarili mong pinsan. Ewan ko kung bakit. Gago! Meron ba siyang hawak-hawak sa'yo? Naku po. Gago! Pero alam nyo ba mga kababayan? Ito alam nyo ba? Bago tayo tumuloy-tuloy dun sa alam nyo ba na meron akong balita? Galing sa aking isang source. Diyan sa kamera. Meron akong bibwit dyan Siyempre maraming kaalyado dyan si Pangulong Duterte. Hindi nila alam. Akala nila mga kakampi nila. Pero meron akong alam dyan na natataranta na daw ang leadership ng Kamara. Alam nyo ba yon? Oo. Natataranta na daw ang leadership ng Kamara. Bakit kanyo? Kasi nga sa mga nangyayari ngayon na ganito, natataranta na daw sila. At sabi nila, gumawa tayo ng ibang issue para may divert itong kasi tatamaan na tayo. Kasi inuunti-unti na sila ng Senado
Di ba? Tatamaan na sila eh. So, kailangan natin gumawa ng ibang issue para yun ang pag-usapan ng media. Kasi siyempre nga naman, kung walang ibang issue, ito ang pag-uusapan ng media. Kahit ba naman na sa kanila yung isang istasyon, may iba pang media na alam mo yun, tatamaan talaga sila. So gumawa sila ng bagong eksena ngayon. Ano yun? Itong kay Pastor Kibuloy. Bakit yun nasabi? Panoorin nyo ito ha. Itong kay Pastor Kibuloy na ito, ay isa na naman itong diversion. Ha? Ito, panoorin nyo ha. Hinihiling ng Amerika na i-extradite o ilipat sa kanilang jurisdiksyon si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa isang source ng GMA Integrated News. Nakatutok si Salima Refran. Hinihingi na raw ng US ang extradition ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy para harapin ang patong-patong na mga kaso niya doon. Ayon sa ilang government sources na nakausap ng GMA Integrated News, naitransmit na raw ng US ang mga dokumento patungkol dito sa Department of Justice itong Hunyo. Ano daw? Himayin nga natin yun? Himayin nga natin? Kailan daw, meron daw source ang GMA na nalaman nila na humihingi na ng extradition. Ano yung sabihin na extradition? Simpleng-simple lang, paikli na lang natin. Gusto ng Amerika si Kibuloy, malipat sa kanila. Okay? Since meron tayong treaty, posibleng mangyari yan. Pero, wait, yung source nila, kailan sinabi sa GMA? Malamang ngayon lang. Pero, ang tanong, kailan humingi ang Amerika? June pa. Ano nang petsa ngayon? August na. June, humingi na ang Amerika ng extradition. Itinago, June, July, August. Malapit na matapos ang August. Doon lang inilabas nung source na nagbigay sa GMA. So yung source nila, ngayon lang inilabas kahit June pa nangyari yan. So ibig sabihin, piniprepare nung source nila ang timing ng paglabas. Kasi kung ikaw ay, ang source mo ay talagang yung balita, ibig sabihin GMA o whatsoever na media, ilalabas mo yan, ibi-breaking news mo kagad yan kasi content yan eh. Pero bakit hinold? O malamang sa malamang, dahil sa DOJ yan, malamang sa malamang, baka sa DOJ yung source. Yung taga DOJ, hinold yung information na yun until ngayon. Bakit ngayon inilabas? Kasi sa tingin ko, dahil kaputukan at tatamaan na ang leadership ng Kamara. So kailangan nila ng diversion na issue. So yung hawak-hawak nilang bala noon, June pa lang, hawak na nila yan, nandito na yan. Kinuha nila at ngayon nila itinapon yung bala. Diyan pa lang, halatang halata na dinadivert nila yung issue na mukhang tatamaan na ang mga leaders ng Kamara patungkol ho dito sa Ghost Project. Ghost Flood Control Project. Tatamaan na kasi sila kaya unti-unti na naglalabasan ang mga pang-divert. Wala na silang magawa doon sa tapos na yung impeachment ni BP Sara Duterte. Wala nang mga issue. 'Di ba? Si Duterte nandun na. So, ano na lang ang gagawin? Etong kay Pastor Kibuloy. Alam naman natin na malaking issue at mainit ang ulo ng mga media dyan kay Pastor Kibuloy dahil inggit yan sa SMNI. So, ididiin nila kasi nangyayari, alam mo, subconsciously ito mga media, since kung maalala ninyo, feeling nila pinag-initan ng ABS-CBN noong panahon ni Duterte. So para makaganti sila, pag-iinitan nila ngayon tong SMNI. Yeah? Na para, alam mo yun, sino ba sa SMNI? KOJC, di ba? Walang iba kung hindi si Pastor. So para makaganti sila doon sa ABS-CBN noon, ito na ngayon ang ganti ng mga media. Obvious na obvious eh. Siyempre alam natin na basta si Pastor ang pag-uusapan, pagpipiestahan niya ng media. Kaya ngayon, inilalabas na nila. Mantakin mo yun.
June, tas bigla-bigla ngayon lumabas. Ano katarantaduhan yun? Tapos sasabihin ng mga media, nakita ko lang ngayon sa isang pumunta kayo sa X. Ibang X yung tinitingnan nyo kasi yung X na Twitter, yun ang tingnan nyo. Sa X, di ba? Puro laman ng ng mga media, breaking news. Anong breaking news dyan? June pa yan Biyakin ko kayo dyan ma-breaking kayo dyan. Hindi, totoo lang. Di ba, August pa yan Seryoso raw ang Amerika sa kanilang extradition request at gumagawa na ng mga kinakailangang hakbang kasama ang gobyerno ng Pilipinas para mapaharap si Kibuloy sa hustisya. Alam na rin daw ng Malacanang ang extradition request na ito ng Amerika. Kaugnayan sa patong-patong na mga kaso, kabilang na ang conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, conspiracy at bulk cash smuggling. Si Kibuloy ay malapit na kaibigan at naging spiritual advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nang tanungin namin tungkol dito sa Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, sinabi niyang isinumite na ang extradition documents si Kibuloy sa... Linawin natin hindi siya ang nagsabi. Yung GMA yung nagtanong. Okay? So, nagsumite na daw. So, madaling salita mga kababayan. Ang tagal na pala niyang alam. Kasi hindi niya sinabi, may ganyan ba? Sana, ganun, di ba? Hindi, alam niya na. Noon pa. Ba't ngayon lumabas? Alam na natin. Kaya nga, sa tingin ko lang natataranta na, tama yung sinabi sa akin ng source ko, na natataranta na yung leadership ng Kamara. Kasi mabubuking na talaga. Unti-unti na lumalabas ang katotohanan Talagang malalaglag na sa upuan yung leadership nila para makaiwas, eto na yung balita. Yan yung sa tingin ko, kasi remember, si Banat Bay ayaw ng chismis niya, hindi ko gusto ng chismis, di ba? To verify yung sinabi sa akin ng source ko, titingnan natin yung surroundings, circumstantial evidence. One of the circumstantial evidence ay ito. Tila meron na namang lumalabas. Ito kasi talagang amoy na amoy mo na merong pumihit. June pa, pero ngayon lang inilabas. Alam mo may pumihit, di ba? Alam na din nung itong ambassador. Pero bakit hindi siya nagsasalita? Ngayon lang talaga. Sabihin, may pumihit talaga nung kwento. Doon pa lang, mukhang ito is circumstantial evidence na tama yung source ko na sinasabi niyang natataranta na ang Kamara dahil mabubuking na talaga sila unti-unti. Ayun, tuloy natin. DOJ para sa pagpuproseso. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, aalamin daw niya ito. Nakakulong ngayon si Kibuloy sa Pasig City Jail para sa mga kasong qualified human trafficking at child sexual abuse na dinidinig sa Pasig at Quezon City RTC. Ang tanong ngayon, maaari bang ma-extradite si Kibuloy kung may kinakaharap itong mga kaso sa Pilipinas? Ayon kay Justice Spokesperson Asek Miko Clavano, karaniwan raw na hindi pwedeng ma-extradite ang isang tao mula sa Pilipinas kung may kasong kriminal pa ito sa mga korte dahil prioridad ang lokal na jurisdiksyon. Ang panuntunan raw ay kinakailangan niyang humarap sa paglilitis at kung ma-convict ay tapusin ang sentensya bago magpatuloy ang extradition. Yun. Nasa korte raw ang kapangyarihan para aksyonan ang mga kasong... Nagigets ninyo? Nakukuha ninyo? Galing na mismo ito sa gobyerno natin galing na to kay Utoy. Ano sinasabi dyan? Ang standard, tapusin mo na itong kaso dito. Ang standard, kung masistensyahan man, tapusin yung sistensya bago ma-extradite. Yun ang standard. So, what kind of news is this? This is an obvious news para i-divert lang, magalit lang sa mga Duterte, magalit lang kay Pastor, ma-divert lang yung galit ng taong bayan na instead sa flood control project at doon sa mga congressman. Kasi nonsense. Etong balita na to, nonsense. Kasi nga, kailangan mo nang matapos. However, may court daw na pwede mag-decide. Pero ang standard talaga, kailangan talagang dinggin muna. Priority ang
local May courts. urgency. At kung hinihingi ng mga sirkumstansya, ay maaaring gumalaw ang DOJ para iresolba agad ang mga pagdinig para hindi maantala ang isang valid na extradition request. Ayon naman sa kampo ni Kibuloy, wala pa raw silang natatanggap na impormasyon tungkol dito. Para sa GMA Integrated. Kita ninyo? Kasi if this is a legal process, if this is a masasabi nating may sense na proseso, di sana, one, humingi ang Amerika, binigay sa DOJ, o pinadaan sa DFA, tapos, syempre, sasampa muna yan sa husgado, aalamin kung ano ang legal process, tapos malamang sa malamang, ay dapat hingin din ng panig ni Pastor Kibuloy. Di ba? Dapat ganun ang proseso. Due process yan eh. Hindi pwedeng basta-basta na lang dalhin yun dun eh. Nakatulad ng ginawa ninyo kay Pangulong Duterte. May local na humandle na. Kaya nga di ba sabi ni Pangulong Duterte nun, harap ako. Basta sa local court. Yung problema, extra rendition na ginawa na ninyo. Dinala si Pangulong Duterte doon. Mukhang ganun ang gagawin kay Pastor dapat. Di ba? Pero hindi eh. Nakakulong na siya eh. May kaso na tumatakbo, may hearing na. Hindi mo basta-basta pwedeng ilabas yan. Ganun ang siste. Tapos, kampo ni Pastor Kibuloy hindi alam. So, this story is nonsense. This story is obviously propaganda story. Ito ay isang propaganda para lamang po talaga masabi mo na mapalitan na yung issue patungkol ho doon sa flood control project o yung ghost. Yung ghost flood control project na yan. Yan po talaga ang sa tingin kong nangyayari dito. Kaya mga kababayan, maging mapagmatsyag kayo kasi sigurado ako habang nabubuking na unti-unti at malapit ng mapangalanan o matukoy kung sino talaga ang nagmaniubra pagdating sa budget. At itong budget na to mga kababayan, bilyon-bilyon to. Sa madaling salita, bilyon po ang kinita ng mga kongresista dito. In other words, people of the Philippines, kung malaking kinita ng mga congressman natin, bilyon-bilyon. Bilyon din ang kaya nilang i-spend to somehow make a propaganda na masalsal na mga media, yung mga balita para maiwasan na tamaan sila ng balita. Pera ito eh, bilyon ito. Kaya nilang magbayad ng milyon sa mga media para, wag nyo na kaming ibalita. Ito, bagong balita, bibigyan namin kayo, pak. Ito na balita ninyo. Kaya mga kababayan, sige, i-discuss natin yun. Pero pinakikita natin ito, nililinaw natin dito, yung ganyang style, ay style yan para ma-divert tayo doon sa nangyayaring hearing sa Kamara, sa Senate. Na unti-unti na sa tingin ko, di ba, sabi nga malamang papangalanan na kung sino ang mga sangkot talaga sa eksena na ito. Ayan ang matindi ho ito. Kaya panoorin nyo yung mga susunod kong video dahil marami tayong ilalabas dito sa issue na to. Ha? Okay. So maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Magkita-kita po ulit tayo. Tuloy-tuloy ang ating video. Ha? Kahit po tayo ay nasa bakasyon. Maraming salamat po. Buongiorno. Merci beaucoup. Merci. Kanta yun na. Hayop ka. Merti. Very. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. Kita-kita po ulit tayo.